Bilang mga Pinoy, kasama sa regular na diet natin ang pagkain ng karne ng baboy na isa rin sa mga nangungunang pinagmumula ng umami flavor sa mga pang-araw-araw na putahing natitikman natin. Maraming dahilan kung bakit masarap at malinamnam ang laman ng baboy. At karamihan sa mga ito ay nauugnay sa komposisyon at pagproseso ng karne. Kapag niluluto ang baboy, ang Maillard reaction ay nagre-resulta sa karamihan ng mga complex na lasa at aroma. Ang prosesong ito ay nangyayari kapag ang mga amino acids at sugars ay nagre-react sa mataas na temperatura. Nabubuo ng mga bagong lasa na masarap at kaaya-aya. Para sa akin, ang lechon, saka ko na lang to na-realize or naisip kung ano yung importansya or yung significance nito sa mga festivities or sa mga okasyon is nung medyo may isip na ako. In a way, siguro yung pagkasabik ko sa kanya, gano'n na lang dahil nga lumaki akong hindi ko talaga siya kilala. Bibigyan lang natin ng pugay yung recipe ginagawa nila dito mismo sa Uma Verde Farm. Minsan na rin nating pinuntahan ang sikat na lugar sa Metro Manila kung saan nagkalat ang lechon. Pero may isang lugar na dinadayo hindi lamang sa kanilang lechon dahil na din sa kanilang trending na chicharong bulaklak. Yan ang Ryan's Lechon. Kami po nagtitimpla talaga ng mga spices po sa loob. Lalo-lalo na po unang-una sa amin sarsa. Dahil usapang trending na din naman, sasamahan tayo ng trending ninong sa social media na magbibigay ng kanyang version ng lechong kawali. Ito yung Parang chicharon pork belly na madalas natin ginagawa. basically, ito ay pork belly na kiniskis namin ng patis all over. Except sa balat kasi maaring masunog kasi tinutuyo natin yan. Tapos, in-oven lang natin for anywhere between 3 to 4 hours, varying temperatures mula 150 degrees Celsius to 200. Mahirap talagang magbigay ng exact values pagdating sa temperature tsaka sa time. Kasi ang hinahanap natin ito, yung ganyang level ng dryness ang hinahanap natin. Hindi dapat siya malutong kasi kapag malutong na siya, kapag pinaputok mo, hindi siya puputok. Kung nakakita na kayo ng hilaw na chicharon, dalawa kasi stages ng chicharon. Una yung dinadry muna siya, then tsaka siya pipirtuhin sa high temperature. Hindi na iba sa cropek, yung pinipritong cropek, medyo malleable siya ng konti, hindi siya malutong talaga. Kailangan kasi ng certain level of moisture pa rin sa loob para mapaputok natin yung balat, di ba? Pero regardless kung pumutok man siya o hindi, masarap niya kasi patis ang ginamit natin dyan, di ba? 220 to 250 degrees Celsius na mantika. Wala akong thermometer, pero ang ginagamit naming mantika ay merong smoke point, 230 actually. So kapag umusok siya, alam na namin na nasa tamang temp siya. Tapos, meron tayo ditong parang patuluan. Kasi ibubuhos natin to. And kailangan may sumunod na mantika. Careful lang na dapat sana tuyong-tuyo. Kasi kung hindi, may tubig na konti dyan, tatalsik yan. Ngayon, etong baboy natin, juicy pa sa loob yan. So, kapag pinatagal natin yan dyan, kakatas pa yan, nagpuproduce ng tubig at tatalsik yan mula sa ilalim, maaari kayo masaktan. Dapat safe pa rin tayo. Dapat din to yung ladle nyo kasi matatalsikan talaga kayo. Dahan-dahan natin ibuhos. Malayo siya sa typical na lechon kawali. Kasi yung lechon kawali, medyo blistered lang yung balat niya. Ito, chicharon talaga yung balat niya. Pusa lang natin ng konti pa para mag-brown siya, diba? Kung bakit ko pala binubuhusan ng mantika kesa iprito tulad ng typical na ginagawa, yun ay dahil inaalagaan ko yung laman na hindi ma-overcook. So, eto lang talaga halos yung exposure ng mantika sa kanya kasi yun lang naman yung kailangan. Kailangan lang na lumutong yung balat niya. Yung ilalim niya, yung underside niya, hindi yan nakaprito. Medyo sariwa yan. Yun yung gusto natin. Gagawa tayo ng honey patis gremolata. And social pakinggan pero simple lang naman talaga yan. So, meron tayo ditong flat leaf parsley. Social pero kinchay lang talaga yan. Chop lang natin. Pinakamaliit na kaya natin. Lemon. Kunin natin yung zest. Paminta. Tsaka bawang. Lagyan lang natin dyan. Huwag natin sama yung buto.
patis. Tapos ito na yung honey natin. Skin, fat, then meat. Alternating layers yan. Ayaw natin na yung fat na nagdidikit ng balat sa laman ay matunaw. Ayaw natin nun. Kasi doon nangyayari yung humihiwala yung balat sa laman, nagmumukha lang siya para pinatungan ng chicharon. Ayaw natin nun. Gusto natin buo pa rin siya. Diba? At ito na ang ating chicharon pork belly with honey patis gramulata. Ganda pare. Ano? Sarap? Bilhin mo? Ano to, pila? Subo mo ng buo. Ikaw rin? Alam ko marami pa namang iba't ibang sources ng umami, pero para sa akin, bilang taga Malabon, patis #1 talaga, di ba? Ang kombinasyon ng taba, umami compounds at pagproseso ay nag-aambag sa pagkakaroon ng malasa at malinamnam na karne ng baboy. I'm all about learning how to appreciate cheese. We say it camembert. Camembert. Yun! Ang umami ay isang pangunahing lasa bukod sa tamis, asim, pait at alat. Ito ay karaniwang inilalarawan bilang malasa o savory. Ang mga keso, lalo na ang mga matigas at matatandang uri tulad ng Parmesan at Roquefort, ay mayaman sa umami flavor dahil sa mataas na level ng mga amino acid at peptides na nabubuo sa proseso ng pag-age nito. Dito sa Pilipinas, meron tayong lokal na kesong puti na natikman na rin natin sa marami nating food adventures. Pero alam nyo ba na meron na ding locally produced na artisanal cheese dito sa Pilipinas? At dinayo na namin ito sa Davao, ang Malagos Farmhouse. I'm all about learning how to appreciate cheese. We say it camembert. Camembert. Yun! I started in 2005 in my kitchen, not knowing where it would go or it would lead. No, I was just having fun. My first cheese was feta because Feta. that's the quintessential goat cheese. Yes. Yun lang alam ng Pinoy na goat cheese, right? So I made Oh, feta actually. in 2006 and it was chosen as one of the first goat cheese ever at the Cheese Club of the Philippines. Ang proseso ng fermentation sa paggawa ng keso ay nagre-resulta sa pagbuo ng iba't ibang mga flavor compounds na nag-aambag sa umami. Ang mga bacteria at enzymes na ginagamit sa fermentation ay tumutulong sa pagkakaroon ng rich at savory flavor profile. So now you get a little, like a slice of your crostini there. And then we'll slather this with this is one of our bestseller. I named it Sophia after my youngest daughter. Okay. This is soft feta, aged in garlic infused olive oil. So we're having our goat's milk camembert, no? In the style of camembert, of course, but Soft po ito. soft siya, moldy, aged to perfection, and this is what we call petit rehina. Maliit na rehina. So we have a big rehina. Look at it. Wow. So I was told that camembert means the smell of the foot of the gods. But for the faint of heart, we pair it with our Bignay jam. Funny thing with blue cheese, I hate this cheese. Amoy pa lang niya, the way people would talk about it, parang, why on earth would I even try it? Try it. And then when you try it, you go past the whatever trauma you have in yourself, Yeah. then the flavors come out. Yung umami ng blue cheese is something I wish I could pass on to people na kung gaano to kasarap.
we're also going to add yung kilala naman talaga nating umami bomb. Yung ating cheese na talaga mag-elevate pa doon sa aking seafood gratin. Buko ice cream? Yes. Hindi ho ba buko ice creams? Thank you. So of course, we're all familiar with the sweet, sour, salty, bitter flavor profiles. And pinakasusi actually doon, when you get to balance everything, mapapalabas mo yung umami. Or, pag mas familiar ka na dun sa craft mo, you can actually use ingredients na packed with umami. We'll be doing seafood gratin. And then we're just gonna shock yung ating mussels and yung ating clams. So basically, what we're doing here is pinapar cook natin yung ating shellfish. The presentation I'm thinking here kasi is nakatanggal na sila sa kanya-kanya mga shells para convenient din kapag sinerve natin at ipapakain sa ating mga mahal sa buhay or clients. Let's check yung ating pan siguro after mga 5 to 8 minutes and dapat ito yung makita natin. Habang pinalalamig natin yung ating shellfish, sasatay lang tayo ng ating mirepoix. Ating carrots, yung ating onions, yung ating celery. We're also going to add yung kilala naman talaga nating umami bomb, yung ating cheese. So we have here from Malagos different kinds of artisanal cheese na talaga mag-elevate pa doon sa aking seafood gratin. Ihahalo natin siya doon sa ating breadcrumbs. So ito gagawin natin siyang pang pinaka-filler natin or extender doon sa ating seafood gratin and also as a topping. We're also gonna add in yung kanilang sherv. I have here mango which will bring some sweetness. Sasama na rin natin dun sa pag-melt ng ating sherv yung ating squid. And then we're just gonna let it simmer, reduce yung kanyang excess moisture, and then we're just gonna add in yung ating fish fillet. Yung parang pinaka-binder natin tsaka filler, mixture ng borracho at tsaka breadcrumbs. We're just gonna cook it for another 5 minutes. Pwede tayo mag-plate. So we have mussels, we have clams, we have shrimp, of course, squid. Maybe this would go well in Tabasco or hot sauce, something acid. Sarap nga. Yeah. Kahit walang kahit Walang walang salt. lemon, tsaka salt. Na-imagine nyo kung merong something sour, Oo. it would cut through yung richness nung cheese, ng seafood. Malaki ang pagpapahalaga nating mga Pinoy sa balanse ng lasa ng bawat pagkain. Resulta ito ng mahabang kasaysayan ng paghahalo-halo ng local traditions at foreign influences sa pagbuo ng matatawag natin ngayong Filipino cuisine. Toast. My God, I'm enjoying this. At sa sentro nito, kung saan balanse ang bawat tamis, alat, asim at pait, naroon ang linamnam. Isa sa mga sekreto kung bakit ang pagkain Pilipino ay lagi nating hinahanap-hanap at binabalik-balikan.